Buy and sell? Oo. Pros and cons ng buy and sell, kung ano yung Pros and magandang cons. nangyayari dahil sa buy and sell, kung ano yung hindi maganda. Sige. Sabihin Saan mo. nyo gustong ano yun? Kung ano yung hindi maganda o yung maganda? Pareho. Kasi naging mainit siya eh. Kumbaga, di ba? Unahin mo yung hindi maganda. Hindi maganda. Oo, hindi maganda muna. Kumbaga Oo, sa unahin mo observation muna. lang, sa hindi maganda, siguro may mga rider o may mga matagal na rin nag-ride o mga bago nag-ride na may gusto silang frame o gusto nilang pyesa pero hindi nila mabili kasi parang bihira siya o naging mahal dahil sa buy and sell. Siguro yun, parang medyo mahirap kang makabuild ng gusto mong concept. Kasi kung konti lang yung parts na yun tapos nasa reseller, hindi mo siya makukuha kasi pwedeng naka-reserve sa iba. So, nawawalan ka ng chance na makuha yung gusto mo. O kasi minsan may mga nagbi-build na talagang specific sila, di ba? Baga, gusto nila Nakaset. straight. Nakaset yun. Naka talaga. Straight ko. Cockpit, mga ganun. Mga hindi maganda. Pangalawa, pwedeng yung dating original price na minsan nagtitriple. Yun, parang balik din sa una na hindi mabili ng gusto. Kumbaga, overpriced ngayon. Pero pagdating naman sa wala nang sa hindi maganda eh. Ano pa ba? Hindi maganda. Balik tayo dun sa una kanina yung hindi na-enjoy. Kasi may mga bike na built siya sa gantong larangan. Kumbaga pwede mo siyang wasakin talaga. Pero dahil naunahan siya nung pwedeng hype o dahil konti na lang siya o napunta siya dun sa buy and sell ng mga tao, hindi na siya na-enjoy ng ibang tao. Kasi kunwari may mga frame na halos hindi na nga nara-rides ng matagal eh. Ang maganda yung DOS na freestyle mo. Yung dos na Bihira lang. Houston ba yun? yung Houston. Kasi halos walang gumagawa, di ba? Talagang Natatakot. pinaka-ride lang nila eh. Oo. Lang, display sa bahay, ganyan. Kumbaga dapat kung ano yung napapanood natin sa mga inspirasyon natin sa YouTube, parang enjoyin din natin yung bike, di ba? Sila, in-enjoy nila yung mga branded na bike eh. Diba? Yun yung magandang makita din eh. Nila, binibaby nila masyado yung bike, no? Which is, wala namang masama kung, syempre, may mga taong pinag-ipunan talaga nila. Merong, Iniingatan talaga nila. iniingatan nila. Which is, wala namang masama dun. Baga, pero, pagdating sa, may mga frame na, sa buy and sell, may mga frame na, hindi na siya natetesting kung matibay o madali masira. Kasi, hindi siya tumatagal sa tao. Kaya yung sa DOS na pink, solid kasi dami ding engagement kasi pag yung DOS nilalaro. Pero Binabalibag mo lang. Pero kasi sa ibang bansa ganun din eh. sa IG normal lang na inaano nila. Yung nakakulosi dati na Chinese ba yun? Alin? Nawarak na sa kanya eh, kakalaro niya eh. Yung Si Jason, Yung Colossi ba yun na sa Fate Gear, yung pink. nawasak na yun eh. Yung Messenger? Hindi. Hindi. Si KTF Jason, yung may pink na Colossi. Yung inahagis niya sa taas. May picture siya. International pala. Chinese ba yun? Taiwanese? Taiwan, sa Fate Gear. sa ibang bansa. Fate Gear pala yun siya. Lakas maglaro nun. Puta, nasira na nga lang yung bike na yun eh. Ilang taon din sa kanya yun. Balik ka doon. Ano yung maganda naman saan? Ang maganda sa buy and sell, kumbaga, merong mga gustong bumili ng bike na specific na brand. Tapos pwede nila mabili kasi minsan nasa nasa reseller yung product, 'di ba? Kung willing silang gumastos, pwede nilang bilhin, kung hindi, pagalingan na lang maghanap, 'di ba? Kumbaga, hindi ka na ma-hassle maghanap, no? Kasi nasa page ni ganto, nasa marketplace ni ganyan. Tsaka yung maganda, alam mong legit sila. Oo. Babayaran mo, dadating talaga sa inyo item. Tsaka mache-check nila, 'di ba? Kasi minsan maganda rin sa mga reseller, pag tinanong mo sa tao kung nakabili na sila dun sa taong yun, may mga good feedback eh. Diba? Kasi kunwari nakita mo lang sa marketplace, yun pala, may issue yung bike. Or worse, hindi pala legit, hindi dadating sa'yo, di ba? Tsaka yun din kasi yung binabayaran mo sa mga reseller, kumbaga yung security nung nachinik nila yung bike. Tulad ni Miles. Si Miles,
Chine-check niya yung bike eh. Bago niya kinukuha. May mga ganun, di ba? Tsaka yun nga, yung pagka-legit ng tao. Mahirap din kasi, halimbawa, kukuha ka sa ibang bansa, hindi mo naman sure kung totoo, kung legit ba sila. Bayad ka Kumbaga, ng bayad, no? Nasa risk din naman ng reseller. Pero wag naman yung OP, tulad ng sinabi ni Tino. Kumbaga, same din ng buy and sell. Parang kami nagtitinda, buy and sell din naman siya ng karne. So, bibili namin yung hotdog. Ibibenta namin, lulutuin namin. Edi, yun na yung sell. Siyempre, talagang, kumbaga, buy and sell, may overprice, may tubo. Parang sa pagkain din, di ba? May tubo. Sa kape, may tubo. Lahat naman may profit. Lahat may profit. mo Hindi naman naman gagawin tayo gagawa nun, parang wala lang. Oo, para sa wala lang. Kumbaga, naging mainit din yung issue ng buy and sell. Pero kung tutusin, halos sa lahat nangyayari siya. Sa sapatos, sa damit. Hindi lang natin alam na Binibig deal kasi nararamdaman. ng mga biker. Oo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Binibig deal nila. Lahat nangyayari yan eh. Tulad na sinabi ni Tino, Normal tama si Tino dun. Sa kotse, bahay, Kotse, sa- buy and sell. Pagkain. yun nga, sa pagkain, sa sinabi ni Tino. Kada galaw mo, nandyan yan eh. Lahat. Pagbili mo ng sapatos sa store, pagbili mo ng kung ano mang bracelet sa SM. Pyramid nga, no? Lahat Parang- yan may profit eh. O yung samba, di ba? Mahirap ka na Oo. bumili sa mall mismo. Oo? Kasi sa tao na lang. Kasi, Oo, kumbaga, at the end of the day, nai-steal nila. effort nila yun na binili nila lahat. Di ba? Yun yung ano rin. Yung pagka Kumbaga, sila yung pumila kung sakaling mahirap Kaya kunin wala yung kang choice na ano. Wala ka na dun kung naunahan ka, di ba? Oo. kumbaga, may mga collector ng bike, may mga enthusiast. Merong mga ine-enjoy lang nila yung bike. Merong nagba-buy and sell sa bike. Kumbaga, iba-ibang ano eh, parang kanya-kanyang mundo lang din yan. So, parang respetuhan lang din eh, di ba? Tama, may nangyayaring ganun talaga. Kahit sa kotse ganun eh. Kumbaga, kung collector ka, kahit magkano man yan, bibilin mo. Yun yung pinaka-quote nila eh. Kung gusto mong kumakuha tong Porsche na to sa kotse kung collector ka, kahit magkano man yan, million man yan, bibilin mo pa rin. Kasi wala sa collection mo yan eh. Gustong gusto mo eh, di ba? Kung nasa tao lang, ayaw ibenta sa'yo, o-offeran mo siya ngayon na malaki. Hanggang sa Ayun nga. maibigay sa'yo yung item, di ba? Ikaw ba naman eh, kung ano magpapasaya sa'yo, di ba? Pag nakuha mo, talagang kahit magkano babayaran mo, di ba? Ayun nga, next ano naman tayo topic. Ano ba yung para sa inyo pinakamagandang fix